Nag-react ng mga kababayan yung Palasyo Malacanang sa naging pahayag ni Inday Sara na nangontrata na siya ng isang assassin para ipapatay mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong, si First Lady Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Yan yung kanyang sinabi kanina. Ngayon, ito yung naging reaction mga kababayan ng Palasyo Malacanang. Breaking news mula sa ABS-CBN. 10 minutes ago pa lang, sabi niya, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Sabi dyan mga kababayan, Malacanang says, Vice President Sara Duterte's clear in unequivocal statement that she had contracted an assassin to kill the president if an alleged plot against her succeed is an active threat against President Ferdinand Marcos Jr. The Executive Secretary has referred this active threat to the Presidential Security Command for immediate proper action. Any threat to the life of the President must always be taken seriously, more so that this threat has been publicly revealed and clear in certain terms. Sabi po ng Presidential Communications Office. So, mabutit sineryoso na ng ating gobyerno ang mga pananakot mga kababayan ng pamilya Duterte. Lalo na ngayon po si Inday na tuluyan nang nawala sa sarili. Pinagmumura ang ating Pangulo, the First Lady at saka si Martin Romualdez dahil sa ginagawang congressional investigation sa paggamit niya ng pondo ng confidential funds mga kababayan na hindi maipaliwanag. Ito yung open threat ni Inday. Ayan po, as published 4 hours ago ng Impact Leadership, pinagmumura niya muna, hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Ganon ang kanyang mga binitawang mabibigat na salita. This country, anya, is going to hell because we are led by a person who does not know how to be a president and who is a liar. This country is going to hell because we are led by a person who does not know how to be a president and who is a liar. PUTE ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. PUTE ninyo. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Pagbabanta mga kababayan Inday sa kanyang virtual press con kasama yung kanyang mga vloggers. Kaninang umaga po, madaling araw, hindi na natulog si Inday. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816. Huwag kang mag-alala sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbili na ako. Pag namatay ako, huwag kang tumigil, ha? Hanggang hindi mo na mapatay sila. And he said yes. Yan mga kababayan yung sabi niya. Sa press con niya kanina mga kababayan ng madaling araw. Kaya maging si dating Senador Laila de Lima na pariak po sa X. Yan po yung post ngayon ni Laila de Lima. What to do with a BP who openly threatens murder on a sitting president and his wife in a mega meltdown.
under ordinary circumstances, impeachment. But more than the ordinary, this is a political drama staged by the OBP to divert the issue from its plunder of confidential funds. Kung magnakaw, wagas. Kapag pinapaliwanag, ang daming hanas. So baka nga mga kababayan, matuluyan na po yung impeachment. Laban po kay Inday dahil sa kanyang open threat to the President. Dapat siya matanggal bilang Vice Presidente kasi direkta niyang tinitreten yung ating Pangulo. At pag namatay yung ating Pangulo, siyempre, siya po yung uupo bilang successor ng Presidente. Inappoint na ni Inday yung sarili niya as designated survivor. Remember? Doon pa lang sa statement niya na inappoint niya yung sarili niya as designated survivor, kahindik-hindik na po. Kasi you just watch the Netflix about the designated survivor. Ubos yung mga opisyal ng gobyerno. Siya lang yung survivor. You see? Yan ang ibig sabihin. So, ibig sabihin mga kababayan, yun ang naglalaro sa isipan ni Inday. Matagal na po. Talinetin yung ating Pangulo na una, hukayin yung bangkay ng dating Pangulong Apo Lakay. Sunod sa press con niya, kasabay nun, sinabing, ini-imagine ko anyang tanggalan ng ulo yung ating presidente. Ganun katindi. O ngayon po, may kinontrata na daw siya na assassin para patayin yung ating Pangulo at saka si Lisa Marcos pati si Martin Romualdez. Ito siya yung open threat mga kababayan ni Inday sa First Family at kay Martin. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, Hindi. si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Hindi. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Block nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. So yan po yung open threat ni Inday laban sa ating First Family, pati si Martin Romualdez. Ngayon, ito yung latest. Pumunta na doon si Bato sa St. Luke's. Ayan po. Luke Senator Ronald Bato de la Rosa is now in the premises of St. Luke's Medical Center, where the office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez, is currently confined. De la Rosa faced the media as well. Ayan po, mga kababayan, si Bato. Ayan po, interview ng Mainstream. First question, may nabala Sir, ano purpose ng pagpunta niyo po rito? To show support to the BP and their support staff. Nakausap nila po. Nakausap po na. Kamusta po sila? Ano po Kasama to sa drama mga kababayan para yung nangyari doon sa Kingdom po ni Pacquiao. Kaya ngayon, I think dineploy na rin po si CIDG Chief Nicolas De La Torre para siguradihin po na hindi magkakagulo sa premises po ng Congress at saka dito sa St. Luke's. So pakinggan natin ang sinasabi ni Bato. ano po pag-usapan niya, sir? Ano lang, worried lang siya sa sitwasyon niya. Worried lang siya. Dahil? Hindi siya sigurado. She's not sure of what will happen to her. Kanino po? Si Laika. Okay, so anong thoughts niya sa mga nangyayari niya? Para sa akin, it's a very disappropriate, very unfortunate dahil yung tao na hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa napailan ng kaso, kung i-treat mo parang convictado na dadalhin mo sa Women's Correctional. Women's Correctional facilities
a place for convicted criminals. I've been the Director General of Bucor at alam ko kung anong sitwasyon dyan sa loob. Yan ay kulungan yan ng mga serving sentence, convicted felons serving sentence. Bakit mo ikulong doon yung isang babae, isang abogado na pinatawan lang ng citation for contempt? Ngayon, dadalhin mo na doon sa facility for the convicted criminals. It's very unjustified para sa atin. Kasi naman po, sumugod sa Kongres si Inday, gusto nang tumira sa Kongres para samahan si Laika Lopez. Na-compromise yung security sa Kongreso. Ang gumawa ng problema si Inday. Dapat siya yung umarap sa Kongreso. Ayaw niyang umarap para sagutin yung mga katanungan ng mga congressmen sa paggamit ng pondo ng bayan. Gumagawa kayo ng issue, mga senaryo. Ikitang-kita po ang mali sa inyo. Tapos ngayon, tinitreaten ni Inday na patayin yung presidente. Napakalinaw. Kaya nag-react na nga yung Palasyo Malacanang. Siniseryoso nila yung open threat ni Inday. Matindi yung inyong mga ginagawa. Pero unjustified. Magpakuntip-kuntip kayo ng tao tapos hindi nyo kayang bantayan dyan sa inyong facility? Pero magkayong facility for contempt persons, di ba? For persons cited in contempt, you should have your own facility dyan sa Kongreso para bantayan nyo. Tapos unang-una, sino ba yung pwedeng manakot kay Atty. Lopez? Alangan man yung Kongreso, takutin si Atty. Lopez at ipapatay ni Martin Romualdez na kailangan niyang buhay si Atty. Lopez para magsalita ng katotohanan. Ang may motibo po, alam na kung sino, para hindi ilaglag yung dapat na managot. So kung may threat po, alam na kung saan galing yung threat. Never na galing sa ating administrasyon or sa Congress po. Sinecure nga siya doon sa Kongreso. So malamang yung kwento ninyong threat sa buhay, sa safety ni Atty. Zulaika Lopez, imaginary, imbento lang para nga po itigil yung investigasyon. Kasi masusukol na yung dapat na managot. Tama pa? Balikan natin yung sinasabi ni Bato. Bakit nyo dalhin doon? Okay lang sana kung doon dalhin sa Quezon City Police District detention, mga ganon. Pero yung detention cell ng mga criminal, ay ng mga convicted criminals, that's the worst for me na ikulong mo isang taong cited in contempt lang. Alam na ba ito ni former President Duterte? Nakausap niyo na ba siya? Tingin niyo, aware na siya dito? Ay, doon to. Wala pa kami punta kasi kagabi pa ako, galing kong Baguio. Natutulog ko sa Baguio. Noong alas 2, binising ako, tinawagan ako na humihingi ng tulong si BP Inday Sara sa sitwasyon nila doon sa house. Kaya bumaba kagad ako. Bumiyahe kagad ako dito from Baguio. Para matingnan lang kung anong sitwasyon nila. As a senator, may magagawa po ba kayo anything to help yung sakto ng Mag-Senate investigation naman. We observe. Tulad doon kay Kibuloy, sa Kingdom. Interparliamentary courtesy. Hindi tayo pwede mag-alam sa trabaho nila. Sila rin, hindi pwede mag-alam sa trabaho namin. So, yan ang pinabantayan natin. Pero ito nga lang, nagkakomento lang ako na hindi po maganda talaga. Bakit ang isang person na cited in contempt lang sa isang hearing dyan sa House of Representatives ay doon ay kukulong kaagad sa Women's Correction Facility, which is a place for persons or for convicted criminals serving sentence. Hindi pa kumbiktado itong tao na ito. Bakit doon mo kagad ipadala? Hindi pa nga akusado. Wala pang kaso na na-file. So saan ba saying that it is unlawful? When you say unlawful, pag-aralan ko pa. I'm not so sure. Pero unreasonable for me. Pero sir, naniniwala po ba kayo na overkill ang deployment ng PNP ngayon base na rin sa sinabi ni Vice President Sara?
Walang pulis naman, sumusunod lang yan sa order. Pag inorderan niya ng mga higher ups nila na pumunta kayo doon to provide security, huwag rin natin masamain yung pulis dahil sumusunod lang yan sa order. Kahit na alam nila na may politics behind all these orders, but still, they are the legal orders coming from their superiors. So, susunod lang yung mga pulis niyan. So, huwag natin masamain yung deployment ng mga pulis. They are just following orders. Andyan man sila to secure everyone, pati tayo. Saan follow-up lang po? Can you share to us some of the details na napag-usapan niyo kung meron man ni Vice President Duterte ngayon? Wala pa, hindi ko muna siya ginugulo masyado, hindi kami nag-usap masyado dahil wala siyang tulog. Kawawa yung tao, walang pahinga, walang tulog. Si Digong po, bininin niya. Just leave it to me, I will be the one to thinking for everything na dapat natin gawin. Ikaw dyan, pahinga ka lang muna, patulog ka kay wala ka bang tulog. How about Attorney Lopez po? Nagkaroon ba kayo ng time? Yan, nag-usap kami. Ano po sabi nga sir? Ang sabi niya is, urid na siya. Urid na siya na dadalhin siya sa Women's Correctional Facility. Para sa inyo hindi tama na dalhin sa Women's Correctional? Hindi talaga tama. Hindi talaga tama. At the present situation, she is right now, she is in right now, kailangan talaga niya ng medical attention. I don't know, dito ngayon sa hospital kung anong dapat gawin nila, pero dapat talaga hospital ang pupuntahan niya. And Veterans Hospital is another hospital na pwede siyang dalhin. May parts rin kanina sabi ni VP sa ambush interview, quote-unquote attempted homicide kung ginagawa ng house kay Attorney Lopez. Ano po yung comment na? Well, I don't know the circumstances behind that remark. No? Hindi ako makapag-comment. Hindi ko pa alam anong nangyari. Bakit nasabi niya gano'n. Right. Thank you, sir.